May 50 tang hihinte, ngunit ang lihim na sulat ang muling nagbukas ng pinto ng isang sugaitang puso. Sa unang sandali pa lang, nakabigla si Luz Viminda sa malamlam na liwanag ng hapon na pumapasok sa lumang bahay sa Batangas. Kulay dilaw ng araw na may bahid ng asul ebo, parang alaala na matagal nang nakalimutan. Habang hinuhugasan niya ang lumang bal ng kaniyang yeya, bawat dumi at alikabok ay tila peyak na degok sa kaniyang dibdib. Napansin niya may punit na bahagi sa ilalim at doon niya natuklasan ang isang sulat. Dilaw, may amoy ng lumang papel at alikabok. Sulat kami na sa unang tingin ay parang dating formal, ngunit may bawat tuldok at kurba na puno ng emosyon. Nang binasa niya ang linya, "Pangako ko na isang araw babalik ako, L." Biglang tumigil ang oras para sa kanya. Narinig niya ang sariling puso na tila kumakalog ng mabilis, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa tila isang pagkilala. Ang unang letra, L, ay alam niyang para sa kanya. Ngunit, bakit ngayon lang lumabas ang sulat? At sino yung ako na nagsalita at kailan ginawa iyon? Hindi niya malaman. Habang inihawak niya ang sulat, nasilayan niya ang lumang litreto sa loob ng bawl. Siya, noong 20 anyos, nakangiti sa tabi ni Ramon sa isang simpleng bangka sa Loa sa Laguna. Parehong may mga pangarap sa meta. Parehong naghahangad ng bukas na walang katapusan. Ngunit ang bangka ay hindi na naglakbay at ang mga pangarap pala ay naiwang lumulutang sa alaala. Sa dilim ng bahay na may mahina lamang lampara, naramdaman niya ang lamig sa hangin. Isang hangin na nagtimpla ng mga alaala, ang tunog ng dagat na umaagaw sa katahimikan, ang amoy ng asin at kahoy ng lumang bangka, ang pag-aspes ng tela ng kanyang damit nang sinulat niya sa lupa ang kanyang numero, sabay tawa ni Ramon habang sinabing, "Huwag kang mawawala sa akin, Luz." Subalit nawala siya, hindi dahil hindi na mahal, kundi dahil may isang unos na naghiwalay sa kanila. Isang unos na niyan nang biniliwala noon at ngayoy muling lumitaw sa hugis ng sulat. Habang binabalikan niya ang mga alaala, isang malalim na tanong ang sumulpot. Bakit hindi na niya naisip noon na ang sulat na iyon ay maaaring isang paghingi ng paumanhin, isang pahiwatig na may nangyari sa dagat, isang pangakong hindi natupad? At ngayong 50 tang lumipas, bakit ngayon lang ito nagpakita? Ang gap na ito, ang pagitan ng sulat at ng katotohanan, ang nagtulak sa kanyang isipan na muling hanapin ang nasabing ako. Ngunit hindi niya alam kung handa ba siya sa sagot. Hindi lamang ito kwento ng paghihintay, kundi ng pagtatanggol sa pangako, ng pagtitiis sa paglimot, ng pag-ibig na matagal nang nawalan ngunit hindi nagleho. Sa bawat bagso ng hangin sa lumang bahay, ipinapaalala sa kanya na ang buhay ay hindi lamang laban ng pangarap at realidad, kundi peti ng mga pangakong hindi nananatili sa salita, ngunit maaaring nananatili sa puso. Hanggang sa magtagpo muling, ang lihim, ang pag-ibig, at ang lugar na minsan kanilang tinitirhan, lahat ay tila nagbuo ng isang tanong na hindi pa nasasagot. Ano ang kahulugan ng sulat na iyan? At bakit ngayon lang ito nagpakita? Ikatapos ng 50 tang katahimikan? Ibahagi mo rito sa mga komento sa ibaba ang iyong hula. Sino sa tingin mo ang ako sa likod ng letra L at ano sa palagay mo ang pangakong gustong tuparin? Noong 23 anyos si Luz Viminda, ang mundo niya ay umikot sa tunog ng makinang panahi, sa amoy ng bagong sinulid, at sa mga kap sa pelink ng Batangas tuwing madaling araw. Ngunit sa puso niya ay may ibang alon na hindi mapakali, isang apoy na nagmumula sa isang binatang nagngangalang Ramon, na ang mga kamay ay maamong tulad ng dagat at may pagngingiting kaigiting na pumupuno sa kanyang mga salita. Naalala niya ang unang tingin niya sa kanya. Tumigil ang mga tao sa pamimili. Tila nag-fade ang kulay ng kalye at nalabing puro ang kanyang mukha at ang ng bineta. Nagtagpo ang mga panaginip nila nang hindi man lang nila nalalaman. Nagkita sila sa tabing ilog, sa munting pista ng baryo, sa ilalim ng puno ng mangga kung saan ang mga ilaw ay kumukurap na parang maliliit na tala. Si Ramon, anak na mangingisda mula sa tao, ay may mga kamay na may marka ng asin at pagtitiis. Ngunit tuwinan niyang hawak ang pangako na hindi nila ikakahiya ang isa't isa. Si Luz Viminda, anak ng tindera ng gulay,
ay nangangarap ng simpleng tahanan, maliit na kusina, agos ng ulan sa bubong at halakhak na maghahalo sa amoy ng bagong lutong sinangag. Nagpapalitan sila ng plano habang ang gabi ay nagiging pintura ng kanilang pag-asa, kasal, maliit na tahanan, isang bangka na hihintayin ang kanilang pagbalik. Isang gabi, dumating ang ulila ng unos. Mula sa dapit-dapon, ang hangin ay nagbago, hindi na malamig na simoy kundi parang nilalang na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sinubukan nila iligtas ang mga lambat at hilayang ibalik ang gamit sa bangka. Sinabi ni Ramon na babalik siya agad para ayusin ang huli, huwag kang mawawala. Ang sabi niya sa kanya ng mahigpit, may airog na pahiwatig sa bawat salitang binibitawan niya. Si Luz Viminda ay nanatili sa pampang, hawak ang sinturon ng kanyang damit, habang ang dagat ay tila sumusubo ng anino. Kinabukasan, ang bangka ay umuwi na may bakas ng gulo sa pintuan, mga lambat na pumuto, ang timong sagwan na basag, ngunit wala si Ramon. Ang barangay ay nagkumehog, lumakad sila sa baybayin, tumalon sa mga batuhan, tumingin sa mga pulo, nagdala ng kandila ang mga kapitbahay, nagdasal sa simbahan, naglakad sa munisipyo. May mga mungkahi, sinalakay na malalaking alon, hinila ng agos, may masaklap. May nagsabing nakita raw ang isang malaking silweta na lumulusaw sa ulan at kumawala. May nagsabing may maliit na barko na dumaan at hindi umebot sa pampang. Ang bawat kuwento ay tila piraso ng salamin, kumikislap ngunit hindi malinaw. Habang lumilipas ang mga araw, sinubukan nilang buuin ang natirang larawan ni Ramon mula sa mga sinasabing nakakita, ang mga meta niyang mapagpatawa, ang mga palad niyang palaging may bakas ng pagtetrabaho. May mga bulong-bulungan rin. May nagsabing iniwan siya dahil sa kahirapan. May nagsabing may nagawa siyang kasalanan na hindi napatawad. At may iba namang tumatawa at nagsasabing ang tadhana lang ang may ginawang malisyoso. Ara kay Luz Viminda, ang bawat teorya ay isang sugat na hindi nagpapagaling. Higit pa sa lahat, may lumalabas na tanong na hindi niya mapigil. Bakit walang kahit isang sulat na dumating? Bakit walang pinadalang marka? Bakit tila nagleho na parang bula ang kanyang taong minahal? Isang gabi, may dumating na usap-usap mula sa tabing barangay. Isang matandang mangingisda mula sa Tabangao ang nag-ulat na may nakita siyang isang lalaki sa Manila na tila may kakaibang galaw ng kamay, may tahi sa palad at may penyo na may kakaibang marka. Ang paglalarawan ay malabo, hindi perpekto, ngunit may detalyeng tumusok. Sinabi niyang ang lalaki ay may paraan na pagtawa na nagpapaalala sa kanya kay Ramon. Ang balitang ito ay hindi agad pinaniwalaan ng lahat, ngunit sa puso ni Luz Viminda, ito ay umusbong na parang maliit na apoy sa taglamig. Hindi siya manhid sa pag-asa. Sa mga sumunod na buwan, dumami ang maliit na pahiwatig. May nakita sa peleng ang isang bagay na pamilyar sa kanila. Isang penyo, isang singsing ang kulay na yari sa pilak na hindi pa ganon katanda ngunit may marka na sila lamang ang nakakakilala. May isang kapitbahay na nakausap ang isang taong nagsabing nakilala niya ang isang lalaki sa tren na tila nagdadala ng lumang litreto ng isang babae. Ang mukha ng babae ay hindi maalis-olis sa isip ni Luz Viminda. Bawat tip at bulong-bulungan ay parang piraso ng rebulto na unti-unting binabalik enyo ang isang nakalimutang mukha. Ngunit sa likod ng pag-asa ay lumitaw din ang tekot. May mga tanong na nanganggayupak sa kanyang dibdib. At kung ang dahilan kung bakit nawala si Ramon ay hindi ang bagyo lamang, kundi isang bagay na may kaugnayan sa mga taong hindi nila kilala. May sinabing isang kapitbahay na may nakita noon ng mga estranghero na nagdadala ng mga lalagyan sa isang barko. May kuwento ng mga tao na inaalis sa pampang nang hindi malinaw ang dahilan. Ang pagpahid ng palad ni Luz Viminda ay hindi nakakapawi ng malamig na pag-aalala. May bagong posibilidad na kailangan niyang harapin. At habang ang araw ay unti-unting lumulubog, dinela ng hangin ang tunog ng isang luma at malabong estasyon ng radyo. May pangalan na binanggit, isang lugar sa Manila na matagal nang hindi niya narinig. Ang imeheng iyon ang nagbigay sa kanya ng kakaibang liwanag. Ang pangalan ay parang susi na magbubukas ng pinto. Hindi lang ito paghahanap ng nakaraan, ito ay paghahanda para sa paglalakbay.
Isang paglalakbay na magtutulak sa kanya mula sa pampang ng Batangas patungo sa gitna ng lungsod na puno ng anino at pangako. Sa paghinga ng gabi, nakayuko siya at dala ang kanyang maliit na pag-asa. May baka si Ramon at may lihim na kailangang mabunyag. Sa pagpasok niya sa Maynila, ang mundo ay nagbago ng tono. Ang hangin ay may halong usok at kep. Ang mga jeep ay parang mga kalapeti na sumisiksik sa makipot na kalye. At ang liwanag ay dumadanak sa mga bubong na yari sa yero. Hindi ito ang tahimik na Batangas. Ito ay lungsod na may sariling puso, mabilis, magulo, puno ng lihim. Si Luz Viminda ay naglakad sa Quiapo at Divisoria, dala ang lumang litreto at mga pahiwotig mula sa sulat. At ang pakiramdam ng kanyang mga paa ay tila naglalakad sa isang tempo na hindi niya lubos na kinikilala. Sa isang maliit na karinderya sa tabi ng estasyon ng tren, nakilala niya si Aling Cora, isang babae na may malabong paningin at tinig na malambing. May bango ng instant cap at tinapay na kuyamis sa hangin. Ang mga pinggan ay kumikiskis. Ang radyo ay may malamyos na awit na may tugtugin ng gitara. Hindi basta nagkukuwento si Aling Cora. Sinabi niyang nakita niya ang isang lalaki na tumatawid sa Puente de Espana 5 taon na ang nakalilipas. May tahi sa palad at may penyo na may marka ng pulang tuldok, mga detalye na kasing kakaiba ng alam ni Luz Viminda tungkol kay Ramon. Ang pagbigkas ng bawat salita ni Aling Cora ay tulad ng pagdampi ng malamig na tubig sa mukha. Ginigising ang isang naluluhong alaala. May hawak si Aling Cora, isang kwintas na may maliit na pendant na hugis puso at sa batikang pilak nito ay may inukit na titik, panandang pandagdag L. Nang ibigay ito, ramdam ni Luz Viminda ang malamig na pag-ikot ng dugo sa daliri. Bumalik ang takbo ng oras at sumigaw ang kabataan. Ang kwintas ay may bahid ng alet at bahagyang kalawang sa gilid, tanda ng paglalakbay at oras. Bakit may ganoong marka? Sino ang nagbigay nito? Paano napunta sa kamay ng isang estrangera sa Manila? Ang tanong na ito ay pumitik sa kanyang dibdib ng paulit-ulit. Umuno ng mga larawan ang isip niya. Si Ramon na nagbubuhat ng lambat sa pampang na tao, ang bagyong nagbalot sa baybayin, ang kanilang mga kamay na naghawak ng pangakong hindi pa natutupad. Ngunit ang kwintas ay hindi lamang bakas. Ito ay patunay, isang piraso na nagwugnay sa dalawang buhay sa kabila ng leyo at panahon. Habang hinahaplos niya ang pilak, may kumislap na alaala ng isang gabi kung saan nagpalitan sila ng pangarap sa ilalim ng mangga at ang pag-ibig nila ay tila isang lihim na itinanim ng tahimik. Ano ang ibig sabihin nitong gayon? At sino ang taong nagtiis upang ingetan ang pirasong iyon? Dinela siya ni Aling Cora sa isang lumang simbahan sa Intramuros kung saan mababasa ang mga tala ng parokya. Doon, may isang lalaking parokyano na may mukha ng pagod. Binasa niya ang isang pangalan na halos hindi na mabasa, Ramon de la Cruz. May tala na napasukan sa Manila 2 dekada na ang nakalilipas at nagtrabaho sa pabrika sa Tondo. Ang pabrika ay sarado na at ang mga bintana nito ay parang mga metang nagtatago ng lihim. Ang pangalan ay tila maliit na ilaw sa isang malaking madilim na kwarto, sapat upang magbigay ng direksyon ngunit hindi sapat upang makita ang buong larawan. Isinulat ni Aling Cora na may isang sulat na isinulat ng isang lalaki na umalis, liham na hindi natanggap ng kanyang minamahal. Ang mga titik nito ay puno ng pag-ibig at tekot, nagbabanggit ng mga taong pumipigil, ng mga puwersang hindi madaling ipaliwanag at mga lugar na hindi dapat puntahan. May linyang kinutkutin niya ng malumanay. Kung hindi ko may papadala, kaunting bahagi ng puso ko ang mananatili sa iyo. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at kumawala sa hangin, at ang bigat ng mga nakatagong pangungusap ay unti-unting bumabalot sa kanyang isipan. Naghahanap si Luz Viminda ng baka sa mga opisina ng barangay, sa lumang talaan ng barko at sa mukha ng Maynila. Isang barbero sa Tondo ang nagkuwento ng estranghero may suntok sa lig. Isang tindera sa Peleng ang nagsabing may lalaki na nagbebenta ng lumang laruan na may pangalan ng dalaga kamukha niya. May amoy ng langis at pritong isda na gumagala sa Peleng. Ang ingay na tawaran at pagtatawanan ay sumusubok magtago ng iba pang mga bulungan.
Ang mga pahiwatig ay maliit ngunit bawat isa ay umukit ng hugis sa isang misteryo na siya lamang ang tila nakikisama na buuin. Hindi lahat ng bakas ay nagbibigay linaw. May mga lihim na may agyo. Isang kapitbahay ang nagkwento na nakita si Ramon kasama ang isang grupo na tila may malaking plano, mga plano na maaaring magpaliwanag ng pagkawala. Ngunit maaari ring magdulot ng panganib. May tekot sa mga meta ng ilang tao kapag binabanggit ang pangkat na iyon. Tara may pangalan na hindi dapat bigkasin. Ang tekot ay kasabay ng pag-asa, mas mabigat kaysa deity, at ramdam niya iyon sa tigas ng kanyang mga kamay at sa pag-igting ng kanyang mga panga. Sa isang sulok ng kapehan sa Quiapo, natagpuan niya ang isang lumang ulat sa dyaryo na may pahiwatig, isang barko na hindi na ginagamit at isang bilog ng mga taong may connection sa pagkawala. Ang ulo ng balita ay may pahiwatig lang. Parang sinasabi, may mga nawala sa dagat at may mga nagleho sa kasaysayan. Hindi sapat ang salita, ngunit sapat upang itulak siya. Habang tinitingnan niya ang litreto ni Ramon sa kanyang pitoka, napansin niya may maliit na marka sa likod, parang bilin na hindi pa nabubuksan. Ang mga tanong ay nag-ipon na parang ulap bago ang bagyo. May pangalan, may tanda, at may kwintas na nag-ugnay sa kanila. Sa huling saglit ng gabi, may dumating sa kanyang kamay ang isang piraso ng papel, lumang resibo ng barko, may nakalimbag na destinasyon na hindi niya inaasahan, isang maliit na pulo sa silangang bahagi ng Luzon, at isang petsa na nagpapahiwatig ng isang paglayag na naganap. Ang petsa ay nagbigay laman sa tanong, may naglayag ba talagang umalis? Sino ang nagplano na itogo ang katotohanan? At sa sandaling iyon, habang hawak-hawak niya ang resibo at naririnig ang malabong sigaw ng isang jeep sa kalye, naramdaman niya na may pinto na malapit ng magbukas. Ngunit kung ano ang nasa kabilang panig, hindi pa ipinapakita sa kanya. Pagpasok ni Luz Vimindez sa tanggapan ng lumang pabrika, sinalubong siya ng amoy ng langis at maalat na simoy na nagmumula sa daungan. Ang liwanag mula sa sirang bintana ay gumuguhit ng mga sinag sa alikabok at ang mga mesa ay puno ng papel at talaan na parang mga alaala ng mga taong minsang nagtrabaho dito. Sa isang sulok, nakapahingang sobre ang napansin niya. Inihanda niya ang sarili ng buksan ito. Hindi alam kung anong katotohanan ang bubulong sa kanya. Buksan niya ang sobre at binasa ang tinta na kumupas, mga pangungusap na puno ng pag-aalala at paghingi ng tawad. Nagsisimula sa pangalang matagal niyang iniiwasang bigkasin. Luz Viminde, nabasa niya at sa mga linyang sumunod ay halatang may pagtatangka na itogo ang ilang bahagi ng kwento. May bakas ng pagmamadali sa ilang taleta. Ang pirma ay may kakaibang marka, hugis krus na may kurbang na para bang alon. Isang simbolong nag-ugnay sa dagat at sa anumang nangyari noon. Hindi kumpleto ang liham, ngunit sapat ang mga pahiwatig para muling buhayin ang tanong sa kanyang puso. Hindi nagtagal, nagtungo siya sa karinderya malapit sa pabrika at nakipag-usap kay Mang Tomas, isang dating manggagawa na may mukha ng panahon. Inilarawan nito si Ramon bilang lalaking palihim na naglakad patungo sa pier isang gabi bago siya nagleho sa trabaho. Dala daw ni Ramon ang mabigat na meleta at ang kilos niya ay hindi karaniwang simplo. Para bang may itinago siya, sabi ni Mang Tomas habang pinapahid ang palad. Ang pahayag ay parang ilaw na kumislap sa gitna ng dilim. May tinatago at may taong nag-iingat. Dinela siya ng mga bakas hanggang sa isang lumang bahay sa Tondo na may pamilyang may apelidong De La Cruz. Doon, sinalubong siya ni Aling Nena na may mga meta na puno ng kuwentong hindi buong naisasalese. Suot nito ang isang maliit na kwintas na hugis puso at may ukit na arpanandang pandagdag L. Nang ipaliwanag ni Aling Nena kung paano napunta sa kanya ang kwintas, bimaliktad ang alaala ni Luz Viminda. Mga gabi ng pangako sa ilalim ng mangga, ang tunog ng lambat na hinahatak sa bangka, at ang maliliit na ritual ng pag-ibig na himabi sa kanilang mga plano. Ang kwintas, maging maliit man, ay tila patunay na may nag-ingat sa kanilang alaala. Naglakad siya sa Quiapo at pumunta sa opisina ni Mang Esteban, ang abogadong nag-iingat ng mga tala ng pabrika. Binuksan nito ang huling testamento na inihain ni Ramon. Nakasad ang isang maliit na lupa at isang kahon na dapat ibigay kay Luz Viminda R.
May panuto pa na kung hindi matagpuan ang babay, ang kahon ay ipapasa sa taong may tanda ng buhay. Ang dokumento ay formal ngunit may dalang bigat ng damdamin. Hindi simpleng pag-aari ang nakatadhanang ipamana. Ito ay tila piraso ng isang kwentong dapat maayos ang pagtatapos. Isang gabi, tumunog ang telepono at sumagot ang isang boses. Si Lorenzo, ang anak ni Ramon. Sa kanyang tinig ay halong pag-aalangan at pag-asa. Ipinahayag niya na may dala siyang kahon at mga liham na hindi naipadala noon at na ipinag-utos ng ama na may bigay ang mga iyon sa babaeng may pangalang Luz Viminda. Ang balitang iyon ay hindi lamang pagbabalik ng material na bagay. Ito ay pagbalik ng usok na magbubunyag ng apoy, mga liham na maaaring maglahad ng dahilan ng pagkawala o magbukas na mas malalim na sugat. Habang naglalakad pauwi sa gabi, napansin niya ang isang lumang poster ng Pistang Bayan na may larawan ng barko at isang maliit na code sa sulok. Sa bulsa niya ay nakasiksik ang isang resibo ng barko na may destinasyon sa isang maliit na pulo sa silangang bahagi ng Luzon at isang petsang kupas ang tinta. Hindi kumpleto ang resibo bilang katibayan, ngunit sapat ito upang magbigay ng direksyon. May paglalayag na naganap at may sinumang nag-ingat ng ebidensya nito. Ang mga pahiwotig, ang kwintas na Mayor Panandeng Pandagdag L, ang testamento, ang tawag ni Lorenzo, at ang resibo ng barko ay nagsimulang bumuo ng pattern sa isipan ni Luz Viminda. Hindi lamang ito paghahanap ng nawawalang tao, para may sistemang lumitaw na naglipat-lipat na mahahalagang piraso ng kanilang buhay sa iba't ibang sulok. Minsan ang katotohanan ay hindi nawala. Itinego ito, inilipat sa kahon, at ipinadala sa mga lugar na ang kasaysayan ay malabo at puno ng anino. Umupo siya sa hagdan ng bahay at pinisil-pisil ang resibo sa kanyang palad. Ramdam niya ang halo ng pag-asa at pagkabahala. Alam niya na ang susunod na hakbang ay magdadala sa kanya sa pulo na nakasad, kung saan maaaring maghintay ang mga sagot o ang mas maraming tanong. Sa ilalim ng ilaw ng poste, tumigil ang mundo sandali at narinig niya ang mahinang pagmulat ng dagat sa malayo na para bang nagsasabi na ang bawat alon ay nagdadala ng katibayan. Hindi siya titigil. Ang marka sa kahon ay naging tulay sa desisyon niyang sumunod sa bakas. Tulad ng pag-ikot ng susi sa kandedo, nagpesya siyang ihanda ang sarili kinabukasan. Hindi bilang isang tao na natatakot, kundi bilang isang babae na handang hanapin ang kabuuan ng kanyang kuwento. Habang isinasara niya ang pinto ng kanilang bahay, napakita sa ilalim ng mesa ang isang maliit na panyo na may bahid ng tinta, maliit ngunit sapat para magtanong. Sino ang nagsubok magtago at bakit? Ang sagot ay hindi pa handan gayon, ngunit malinaw ang direksyon. Ang marka ng barko, ang ticket, at ang pangalan na nakasulat sa testamento ay magtutulak sa kanya tungo sa pulo at sa susunod na yugto ng paghahanap. Sa pagbukas ni Lorenzo ng kahon, lumabas ang isang bongkos ng mga liham. Maramihan, bawat isa may tinta na kupas at may bahid ng alat sa gilid na parang pinagdaanan sa dagat. Napabuntong hininga si Luz Viminda nang dumampi ang unang pahina sa kanyang daliri. Biglang sumigaw sa loob ng kanyang dibdib ang amoy ng lumang papel at cape at para bang bumalik ang mga unang araw ng pag-ibig sa isang iglap. Habang binubuklat niya ang bawat sulat, buhay na buhay sa kanyang isipan ang boses ni Ramon, mahina, puno ng pag-asa, at paminsan-minsan ay may tinig ng pagsisisi. Tila nakikinig siya sa isang taong nagsusumamo sa gitna ng alon. Ang mga liham ay hindi simpleng tula ng pananabik. Puno ito ng detalyeng nagpapaalab ng palaisipan. Mga pangalan ng maliliit na pulo, malilinaw na paglalarawan ng barkong lumisan, at mga petsang sinulat ng marahan na parang nagmamadali. Isang sulat ang himatak sa kanya. Inilarawan ni Ramon ang araw ng pagkalunod, ang sigaw ng hangin, ang pagugong ng makina, ang pagbaluktot ng kahoy at ang sandaling napahinto ang mundo. Ngunit bigla namang sumunod na pahayag na ikinabigla ni Luz Viminda. May mga banyagang kamay na nag-alok ng tulong. May mga tao sa ibang wika na humawak sa kanya at nagdala ng mainit na sopa sa gabi. Sino sila? Kaibigan ba o kulungan ng kapalaran? May mga pahinang puno ng mga mapa na guhit-guhit, mga resibo ng barko na may petinyong tinta, at isang maliit na simbolo na paulit-ulit lumilitaw, isang alon na may krus sa ilalim na nagbigay ng katanungan.
Ito ba ay marka ng isang organisasyon o simpleng tanda ng barko at manlalakbay? Sa isa pa, inilarawan niya ang isang pabrika na puno ng makinang kumikislap at kabinet na may mga tala. Doon raw siya pinilit magtrabaho ng palihim na parang naging bahagi ng isang kuwentong hindi dapat ibulong sa hangin. Ang mga linyang iyon ay nagdulot ng takot at awa. Ang isang lalaki na minahal niya ay tila naipit sa bagay na malaki at mapanganib. Hindi mawawala ang pagsisisi sa mga pahina. Sumulat siya ng may kabigatan. Napilitang tumulong sa isang bagay na hindi lubos niyang naunawaan at nang malaman ang ginagawa nila, nagdala ito ng mabigat na konsensya. Kung ako'y nagkasala, patawarin mo. Ang ilang salita na paulit-ulit niyang isinulat na para bang sinusubukang punuin ang dagat ng kapatawaran. Ang panawagan na iyon ay nagbukas na moral na tanong kay Luz Viminda. Ano haharapin ang isang pusong minahal niya kung ang perehong puso ay nagdala rin ng sugat sa iba? Sa gitna ng mga sulat, may larawan na hindi madaling makalimutan. Isang maliit na bata na nakapikit, nakayakap sa isang lalaki na may metang pagod ngunit may ngiting tila lihim. Sa isang pahina, tinawag ni Ramon ang bata na liwanag ko at sinulat ang ito sa anak niyang si Lorenzo. Alagaan mo siya kung hindi na ako makabalik. Ang pagtuklas na iyon ay parang pagdampi ng malamig na tubig sa lebi. Nagibabaw ang tanong na hindi lang personal na pagdurusa ang kinakaharap nila, kundi responsibilidad na ipinanganak sa pagitan ng dalawang naglalakbay. May mga liham ding nagpapakita ng isang pattern. Ilang liham ang nawala sa daan. Ilan ang hindi naipadala dahil sa takot ng nagsusulat. Ilan ang nakatago at ipinasapasa sa kamay ng mga estrangjero at kalyado. Sa isang maliit na sobre na nakadikit sa dulo ng isa, may listehan ng mga pangalan na may marka at may pahiwatig ng connection sa isang pabrika sa Manila at sa isang maliit na pulo sa silangan ng Luzon. Sa gilid ng listehan, may kuwentong sinulat na may bahid ng pag-aatubili. May isang tumulong noon ngunit napilitan ng takot at iniwan ang ebidensya sa iba. Ang bigat ng mga liham ay himahati sa puso ni Luz Viminda, pag-ibig na nagtiis, pagpapaubaya sa kahinaan, at kasalanang hindi madaling sukatin. Hindi perpekto ang kuwentong bumubuo sa mga pahina. May bayang naging saksi, may tao na nagligtas, at may pagkakataong nagdulot ng mali na tumalima sa maraming buhay. Ano haharapin ang anak ng kanyang minamahal? Ano tatawagin ang katarungan kung ang dahilan ng pagkawala ay nakabalot sa lihim na banyaga at panunupil? Ang tanong na ito ay kumukurot sa kanyang dibdib tulad ng mga alon na hindi himihinto sa paghaplos ng pampang. Sa huling liham na binasa niya, may paanyaya na nagpasiklab ng kakaibang tapang. Kung hindi mo maunawaan ang buong aking pagkukulang, hanapin mo ang pulo, doon lamang malalaman ang katotohanan. Sa ibaba nito nakasulat ang isang piraso lang na mapa, hindi kumpleto, isang fragmento ng lokasyon. Ang paanyayang iyon ay parang ilaw sa dulo ng mahabang lagusan. Sapat upang maghatak, ngunit hindi sapat upang makita ang buong tanawin. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Luz Viminda na ang paghahanap ay hindi na lamang alay sa pag-ibig na nawala. Ito ay isang obligasyon sa katotohanan at paghilom ng mga pusong nasaktan. Bimigat ang mundo sa kanyang dibdib nang isiniksik niya ang mga liham pabalik sa kahon. Hindi ito pagtatapos ng kwento. Ito ay simula ng isang paglalakbay na maghahatid sa kanya sa pulo, sa mga tao na nagtataglay ng sagot, at sa mga alaala na kailangang harapin. Inisil niya ang sulat sa kanyang bulsa at tumingin sa malayo, sa direksyon ng dagat na dati niyang pinangarap na tawirin kasama si Ramon. Ang malalim na humahanging tanong, kung ano ang tunay na dahilan ng pagkawala at kung sino ang may pananagutan, ay nanatiling nakabitin. At ang kanyang desisyon ay malinaw. Haharapin niya ang pulo at ang mga aninong nag-iingat ng lihim. Sa araw na nagtagpo ang mga anino at ang init ng tanghalian, dahan-dahang naglakad si Luz Viminda papunta sa sementeryo ng bayan. Mga krus na nakaayos na parang mga nipin ng oras, mga pangalan na nakaukit sa beto at may piting pulbos na tila pumapangalawa sa katahimikan. Ang simoy ng hangin ay may halo ng yosi, bagong lutong tinapay mula sa may kanto, at ang malabong bango ng lumang kandila.
Apalapit siya sa isang tombstone na may lumang litreto. Doon, sa ilalim ng isang napakaliit na anino ng mangga, naroon si Lorenzo na may hawak na maliit na kahon na puno ng liham at ng singsing na pila. Hindi agad nagsalita ang dalawa. Ang unang titig lang ay parang pag-aaninag ng mga bituin sa gitna ng umaga, dilaw at malabo. Inahawak ni Lorenzo ang kahon at dahan-dahang binuksan. Ang pilak na singsing ay kumislap. May maliit na marka sa loob na pilit nilang tiningin. Nang ilapat ni Luz Viminda ang singsing sa daliri, parang dumampi ang malamig na alon sa kanyang balat. Bumalik ang alaala ng gabi ng mga bituin, ang halakhak sa ilalim ng mangga, at ang pangakong binitawan ng buong tapang. Ngunit kasabay ng unang halik ng alaala ay ang bigat ng 50 taong pagkawali, mga araw na nabuo sa pag-asa at tekot. Nagsimula si Lorenzo na magkwento ng dahan-dahan, karang nagbubukas ng pinto na pinapatak ng hangin. Ipinakita niya ang mga larawan ng ama, mga mukha na madilim sa gilid dahil sa lumang kamera, at ang mga liham na hindi naipadala. May mga pahina na puno ng mapa at resibo ng barko, at may isang simbolo na paulit-ulit, isang alon na may maliit na krus sa ilalim. Hindi lang siya nawala dahil sa bagyo, sabi ni Lorenzo habang tumitig sa lupa. May mga bagay na pumihit sa buhay niya, at may mga taong hindi nag-iingay kung bakit. Sa mga liham, mababasa ang tinig ni Ramon, nag-aalangan, may hanggaring magtango, at paminsan-minsan ang paghingi ng tawad. Isang pahina ang tumatak sa puso ni Luz Viminda. Inilarawan ang prangka na sandali, ang tunog na makina, ang pagbaluktot ng kahoy, ang malakas na paghagupit ng alon, at saka ang mga banyagang kamay na dumating upang bigyan siya ng pagkain at isang pag-asa. Ngunit may sumunod na pahayag na nagdudulot ng katanungan. Inilit ba siyang tumulong sa isang gawain na hindi niya lubos na naunawaan? Ang ideyang iyon ay isang ulap na nagdulot ng tekot at pagdurusa. May mga detalye ring hindi nasulat ng tapos, mga puwang sa kuwento na para bang sinedyang iniwan upang maprotektahan ang iba. Nang ipakita ni Lorenzo ang listahan ng mga pangalan, mga tao mula sa pulo ng silangan ng Luzon at ilang pangalan mula sa Maynila, nakita ni Luz Viminda ang isang pattern. Hindi isang simpleng pagkawala kundi isang komplikadong ugnayan ng desisyon, tekot at pagpipigil. Sa isang sulat, sinulat ni Ramon ng may pagkabigla at pagsisisi. Kung ako'y nagkamali, patawarin mo ang puso ko. Ang paghingi ng tawad na iyon ay nagpaalab ng tanong sa puso ni Luz Viminda. Paano haharapin ang pusong minahal niya kung ito rin ang naging sanhi ng sugat ng iba? Hindi lamang kawalan ng impormasyon ang bumabalot sa kanila, kundi ang bigat ng responsibilidad. Sa isang larawan, may isang batang nakayakap ng mahigpit sa isang lalaki, si Lorenzo ng bata pa, at sa likod nito nakasulat ang isang hiling, "Alagaan mo ang liwanag ko." Ang pahayag na iyon ay nagbigay ng bagong layunin sa paghahanap ni Luz Viminda, hindi lamang upang malaman kung ano ang nangyari kay Ramon, kundi upang bigyan ng buong kwento ang isang anak na namuhay na may kakulangan ng paliwanag. Nang maglabas si Lorenzo ng isang sober na may tatak ng pabrika, marahang tinitukan ni Luz Viminda ang mga titik. Ang dokumento ay naglalaman ng pangalan ng kumpanyang konektado sa mga transaksyon, isang tala ng isang barkong naglayag patungo sa pulo. May mga marka at pirma na hindi malinaw ang ibig sabihin, ngunit malinaw na may ibang puwersa na gumalaw sa paligid ni Ramon, mga puwersa na nag-utos ng katahimikan o nagtakda ng kapalit para sa isang lihim. Ang pagbuklat ng papel ay parang pag-alis ng banding panlalaki sa isang sugat. Lumilitaw ang galos at kasabay nito ang tanong kung paano papatawarin. Hindi naging madali ang pag-uusap. May mga sandaling nag-ikting ang boses at may mga sandaling natunaw ang puso sa pagluha. Ang singsing ay hindi na lamang tanda ng pag-ibig, naging simbolo ng mga desisyon, ng pagsisisi, at ng mga bagay na kailangang paghilumin. Nang sila'y maglakad palabas ng sementeryo, may isang babae ang dumating at inyabot ang isang lumang penyo. May mansa ng tinta na may bahid ng isang pangalan at isang maliit na marka na parang coordinate. Ang penyo iyon ay may dalang pahiwatig na hindi pa nila nabubuksan, isang piraso ng lokasyon na magtutulak sa kanila sa susunod na hakbang. Bago magkahiwalay ang mga landas nila, tumingin si Lorenzo ng seryoso at bumulong.
May isang tao sa likod ng mga dokumento, hindi lang nagtatago, kundi may dahilan para itago. Ang pagbulong ay dumampi sa tenga ni Luz Viminda, at sa loob ng dibdib niya ay nagliyab ang isang bagong determinasyon. Hindi pa kumpleto ang kwento, may pulo na dapat puntahan, may pangalan na dapat alamin, at may tanong na kailangang sagiting. Ang kanyang desisyon ay naging panata, susundin ang bakas, anuman ang katotohanang naghihintay. Sa umagang maalinsangan ng pulo, dumundong ang alon at ang hangin ay may halong asin at cap. Lumakad si Luz Viminda papunta sa kubo na nakatayo sa buhangin. Ang bawat hakbang ay nag-iwan ng marka sa lupa at ang araw ay naglalaro sa kupas na larawan sa dingding. Sa loob, may katahimikan na naghihintay. Binuksan nila ang kahon, inilagay ang kaset sa radyo. Nang lumabas ang boses ni Ramon, mahina ngunit tapat, tila himinto ang oras. Inilarawan niya ang gabi ng Baguio hindi bilang natural na sakuna lamang kundi bilang sandali na mabunyag ang isang operasyon. Mga crate na inililipat, mga banyagang kamay, at isang grupong tinawag niyang konsorsyo. Na malaman ni Ramon ang laman, sinubukan niyang iligtas ang ilan. Pinili niyang iligtas ang tao kaysa ang tanda ng kapangyarihan. Sa tape, may paghingi ng tawad, may pagwulat ng panganib, at may pahiling na kung hindi siya makakabalik ay alagaan ang iniwan. Ang tape at liham ay may resibo ng barko, pangalan ng pabrika, at isang simbolo, alon na may krus na tila marka ng lihim. Habang pinapakinggan ni Luz Viminda ang mga linya, anti-unting nabuo ang larawan. Si Ramon na nagtatago ng mga dokumento, nagtutulak ng mga bata sa ligtas na sulok, nagpapasa ng maliit na penyo na may marka, at sumusubok himinga sa gitna ng kaguluhan. Hindi siya simpleng nagleho dahil sa pagleho ng damdamin. Naipit siya sa pagitan ng paninindigan at tekot, at ang kanyang mga pagpili ay may kapalit. Pagbalik sa baryo, dinela nila ang tape sa pulong. Nang pinakinggan at binasa ang mga liham, may mga metal na puna na deity na takot manigarilyo ang damdamin. May umiyak, may nagsalita ng may galit, at may nagtanong ng matapang tungkol sa konsorsyo. Ang mga pahayag ay nagbigay anyo sa imahen na hindi simpleng personal na trahedya ang nangyari kundi isang ugnayan ng tao, pera at kapangyarihan. Hindi lahat ay agad naniwala, ngunit ang pagdinig ang nagtulak sa baryo na magising. Sa sumunod na mga linggo, ipinursage ni Luz Viminda ang paghahanap tungo sa Port Authority, pagkuha ng ledger, at pakikipag-usap sa dating empleyado. May tala silang natagpuan, tangalan na Monsieur Delmar, mga petsa ng paglayag at destinasyong patungong pulo sa silangan. Ang pangalang Banyaga ay nagbukas ng bagong tanong. May international bang connection ang operasyon? Sa bawat dokumento, anti-unting lumilitaw ang posibilidad na ang konsorsyo ay hindi lamang lokal na tagagawa na katahimikan. Dumating ang walang lagdang babala, mag-ingat sa paghahanap. Hindi ito nagpahinto sa kanila, lalo lamang nitong pinatatag ang kanilang loob. Inilahad ang ebidensya sa barangay at hinihingi ang aksyon. Sa pulong, inilabas ang tape at liham. May umiyak, may nagalit, at may nagtatangkang itanggi ang nakita. Habang umusbong ang dokumento, isang lalaking may sombrero ang tahimik na nanood, mga metang tila may tinatagong lihim. At ang kanyang presensya ay paalaala na may mas malaking puwersang nagmametiyag. Nakita rin nila sa ledger at lumang emails ang Delmar at destination katungong maliit na pulo sa silangan. May internasyonal na ugnayan. Nang lumitaw ang pangalang iyon sa higit pang tala, nagbalisan ngunit nagising ang komunidad. Kung totoo, hindi lamang baryo ang maaapektuhan kundi mas malawak na sistema. Nagbuo ng planong legal ang ilang kabataan at ilang dating manggagawa. Nagsimula silang magdokumentaryo gamit ang tape ni Ramon, mga litreto at pahayag ng mga saksi. Ang boses ni Ramon, na noon ay nagdudulot ng lungkot, gayon ay nagiging panawagan sa hustisya. Isang gabi, may dumating na sobre sa barangay. Walang lagda, may tatak ng kumpanya. Sa loob, isang linyang tahasang nagsabing may pera para hindi ilahad ang kuwento at may coordinate na nagmimungkahi, bumalik sa pulo at tigilan ang paghahanap. Ang sulat ay paalala, handa magbayad ang kapangyarihan para sa katahimikan,
ngunit hindi nito pipigilin ang mga tinig. Ang babalang iyon ay malamig, ngunit pinatatag lang ang masugid na pagnanais ng mga nagdurusa na malaman ang totoo. Habang nag-uusisa sa tanggapan ng deungan, natagpuan nila ang isang peraso na nagpetibay sa kanilang hinala. Isang ledger entry na may opisyal na selyo at pangalan, Delmar, na may connection sa Hong Kong. Ang simpleng tala ay nagbukod ng bagong landas. Nagpakita ito na ang konsorsyo ay may lapad na ugnayan at may sinimang maaaring magtangkang wadyan agad ang kwento ng salapi at tekot. Hindi madali ang paghabol. May legal na hadlang, may puwersang pang-ekonomiya, at may mga tao na natatakot magsalita. Ngunit nagbuklod ang bayan. Ang mga babae ng baryo, ang mga anak, ang mga dating manggagawa, lahat ay nagtipon upang ilakad ang katotohanan. Naglabas sila ng dokumentaryo sa munisipyo, kumalat ang balita, at ang telebisyon ng bayan ay nagsimulang mag-ulat. Ang hamon ay dumating ng tahimik. May mga taong himihingi ng paliwanag, may mga nagtatangkang magbigay ng salaysay, at may nagtatangkang itago pa rin ang katotohanan. Sa gitna ng lahat, si Luz Viminda ay nanatiling tahimik ngunit determinado. Ang kanyang pagnanais ay hindi na para lamang sa alaala ng kanyang pag-ibig kundi para sa lahat ng naapektuhan. Sa huling sandali ng araw, habang nakatayo siya sa pampang at hinahaplos ang singsing na naibalik, tumingin siya sa malayo. Alam niya may presyo ang paghahanap ng katotohanan. May banta, may pera, at may tekot, ngunit mas malaki ang halaga ng katotohanan kaysa sa katahimikan. May nawawalang fragment ng mapa na, ayon sa tala, ay magbubunyag ng eksaktong lokasyon ng isang crate. Ang pagkuha nito ang susi upang lumantad pa ang buong sistema. Sa panginginig ng hangin, may tanong sa kanyang puso na mananatiling gabay at hamon. Handa ba ang bayan na tanggapin ang buong kwento kahit pa magdulot ito ng mas maraming sugat?